Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Na ating pag-aaralan po sa araw na to, the true lover of our lives. Watashi tachi no jinsei no okerushin no koibito. Wow! Makakapasa na yan, N5. Praise the Lord. So, napakabuti po ng Panginoon sapagkat ang sabi nga po sa ating key verse, from 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. Hindi po natin minahal ang Lord dahil sa minahal po natin siya. Kung hindi, una na po tayong minahal ng Lord. Bago po natin siya minahal. Amen po ba? Pakisabi po sa katabi, minahal ka ng Diyos kahit hindi ka kamahal-mahal. Amen po ba? Kahit hindi tayo kamahal-mahal, kahit hindi tayo kaibig-ibig. Isipin po natin, kabagat biyaya lang ng Lord, nakakatayo po tayo ngayon sa presensya ng mahabaging Diyos. Nasa tuwing tayo po ay nasa ating closet prayer room, nararamdaman po natin ang presensya ng Lord. Amen? All glory to God. Kagabi no ako po ay nagpe-pray the more, nasa isip ko pa lang naipo-close ko na yung prayer ko, yung movement ng Holy Spirit lalong lumalakas, ilang beses yon. Eh sabi ko, Lord, speak. Baka kasi biglang may sabihin ng Lord Sabi ko, Lord, speak, your servant hears. So, di ba, sa Samuel lang. Di ba? Sa Samuel lang ang peg. Di ba? So, malaya po tayong nakakapunta sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? At kung babasahin po natin ang context ng 1 John chapter 4, mula po sa verse 7, let us love one another, for love comes from God. Amen po? Inihikayat po tayo na mahalin ang isa't isa dahil ang Diyos natin ay pag-ibig. Everyone who loves has been born of God and knows God. At ang sabi po, whoever does not love does not know God. Pakitanong nga po ang katabi, have you ever loved? Diba? Nagmahal na po ba tayo? O nagmamahal lang ang mga bilihin? Diba? Grabe mga bilihin ngayon. Malulula ka na lang. Amen po? Yung dati binibili mo 600 yan plus sa due mo ngayon, magkano na 1,600 plus tax pa. Amen. So nagmamahalan lahat, kaya dapat magmahal din tayo mga kapatid, huwag tayo magpapahuli. Amen po. At ang sabi po, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live
through Him. Amen po. Sinugo ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak para tayo ng lahat ay magkaroon ng buhay. Buhay na mapayapa, buhay na masagana, buhay na kasiyasiya. Amen po. Hindi man po dito sa lupa, pero for sure, pagdating po natin ng langit, yun po ang pinangako ng Lord na magkakaroon po tayo ng buhay sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak. At ang sabi ng verse 10, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Para matubos po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen po. Dahil hindi po lingid sa ating lahat, nung tayo po ay wala pa kay Kristo, malayo po tayo sa Diyos. Amen? Sino po nakaka-realize po nun? Di ba? Nagpe-pray naman tayo eh. Di ba? Pero sabi nga ng salita ng Lord, not everyone who calls to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Amen po. Kasi baka iba kasi Lord ang tinatawag. Baka kasi may shape, may body, may form. Amen po. Alam po natin, our God is Spirit. And we shall worship God in spirit and in truth only. Amen po. At ano po, ang sabi po, verse 17, this is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Pwede po ba natin ulit sabihin? We are like Jesus. Amen po. Katulad po tayo ng Lord Jesus sa mundong ito. Pakitingnan nga po ang katabi. Kamukha nga po ba yun ng Lord Jesus? Diba? Nakikita po ba natin yung liwanag ng ating Lord Jesus? Amen po ba? Nakikita po ba natin ang ligaya, ang siya, ang kagalakan sa kanyang puso? Diba? Sa likod ng mga ngiti na yan, maraming problema yan, akala nyo lang. Amen, diba? Pero yan po ang buhay po ng Kristiyano. Ano po? Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pakita nga po kung talaga masaya yan. Diba? In spite ng ating mga pinagdadaanan na problema sa araw na ito, last week, last month, last year, hanggang ngayon. Amen, diba? Okay lang yan, alam natin, part yan. Amen, ang pagiging Kristiyano, hindi po tayo excuse. Amen po, the more na marami po tayong problema, the more na ipinapakita ng Lord sa atin kung gaano niya po tayo kamahal. Amen po, kung gaano po siya kabuti sa ating mga buhay. Amen po, dapat master na natin ang problema. Amen? At alam po natin, John chapter 3, verse 16. Sige nga po, kabisado po natin yan. Amen. Amen. Ano po yung key? For God so loved the world. Dahil sa pagmamahal, buti na lang nandyan si Ate Judy. Kasi naiiyak na ako kanina doon sa sulok eh. Nung naisip ko na kung Lord mapapa-English ako, lalo akong naiyak. Di ba? Praise the Lord. Praise the Lord. Dahil yan po ang ating pinaka inaasam-asam po. Amen? Na magkaroon din po tayo ng mga ibang lahi. Amen? Ngayon, di ba? Meron na tayong Japanese. Japanese. Di ba? Japanese. Dadami pa yan. Amen! 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 At ano pa po, alam po natin, nung tayo po ay makasalanan pa, Romans chapter 5, verse 8, God demonstrates His own love in this while we were still sinners, Christ died for us. Diba, kakatapos lang po ng Holy Week. Amen? Last week po, nag-celebrate po tayo ng Resurrection Sunday. We have celebrated Resurrection Sunday. But of course, alam po natin, hindi po namatay ang ating Diyos. Ang namatay lang po yung katawang tao. Amen?
na si Kristo, na Diyos na nagkatawang tao, na sinabi po ng ating banal na salita, never na nagkasala. Pero, pinasan niya po yung parusa ng mga taong makasalanan. Siya po ay naging kasalanan. Amen po, para po tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made Him who have no sin to be sin for us. Amen? Sino po ba sa atin ang kayang ialay ang ating anak para sa kasalanan ng tao? Para matubos yung taong yon. Amen po, meron po ba sa atin? Sino po sa atin ang mga nanay at tatay na? Or kahit ano po, or kahit mga foster parents. Amen? Kaya po ba natin ialay ang ating mga anak para sa isang tao na to, na makasalanan? Ang Diyos Ama, inalay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Amen po. Inalay. Even ang Lord Jesus nakikiusap na Matthew chapter 26 verse 39, Lord, if this is possible, take this cup away from me. But not as I will, but as you will. Amen po. Hindi ang aking kalooban ang mangyari, kundi ang kalooban mo ang masunod. Amen? Hindi kasi alam po ng Diyos, alam po ng Lord Jesus ang hirap na daranasin niya. Isaiah chapter 53 verse 5, alam po natin lahat, though He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Amen po, prophesied. Pagdating po, verse 10, ang sabi po, it was the Lord's will to crush Him. Kalooban ng Diyos Ama na si Kristo ay magdanas ng dusa, maranasan lahat ng kahirapan, to crush Him and cause Him to suffer. Amen? Kaya po ba natin gawin yon, mga kapatid? Walang may kakayahang gawin yon kung hindi ng isang taong puspos ng pagmamahal. Diba? Pag ang isang tao mahal na mahal mo, kaya mong ibuwis ang buhay mo. Amen po? Kaya mong ibuwis ang buhay mo. Pero ang Lord Jesus, hindi niya tayo kilala. Amen po ba? Makasalanan tayo. God, we are separated from God dahil po sa ating mga kasalanan. Pero nilapit po tayo ng Lord Jesus sa kanyang Ama. Amen po. Kaya, ano po, what does it take to truly love? Gaano nga po ba masasabi na totoo ang pagmamahal? Sino na po sa atin nakaranas po magmahal ng tunay? Meron po ba? Amen. O sige, tanungin ko na lang po, sino po hindi pa nakaranas magmahal? Yun. Aray ko. Meron po ba? I believe wala. Amen po ba? Kasi lahat po tayo ay nagmamahal. Amen po ba? Pero, ang pagmamahal po natin nakadepende sa tao. Amen po. Pero pagmamahal ng Diyos, kahit kanino. Amen? At ang sabi po, what does it take to truly love? Ano yung nihong ko? Shin ni ay suruniwa na nigahitsuyo ka? Number 1, ang sabi po dyan, a true lover sacrifices his own life for his love. Amen po. What does it take to truly love? So yan din po, application na rin po natin lahat yan, mga kapatid. A true lover sacrifices his own life for his love. Yung totoong nagmamahal, kayang isakripisyo kanyang buhay para sa taong minamahal niya. Amen? Meron na po ba tayong nailigtas? Bawa yung mga malulunod, or yung mga tipong alam mo na masasagasaan, tinulak mo, narang sasakyan. Wala siguro, no? Amen po. Pero sabi ko, pag ikaw ay talagang nagmamahal,
pagmamahal kayang i-release maging ang sarili mong buhay. Amen? John chapter 10 verse 11. Ang sabi po, I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for the sheep. Amen po. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen? Dahil alam po natin, ang title po ng John chapter 10, The Good Shepherd and His Sheep. Amen? Tayo po ang kanyang tupa. Ang Lord Jesus ang ating pastol. Amen? At ang sabi po, walang kahit na sino mang makakapasok sa pintuan ng fence ng ating Panginoon. Amen po, dahil ang sino mang papasok, yun ay magnanakaw. Amen? I am the good shepherd, na sabi po ng Lord, ang totoong pastol, kayang magbuwis ng buhay. Dahil ang sabi nga po, ang mga sheep, sila po ay mga vulnerable. Sila po ay mawala lang po siya sa karamihan, magpapaling na po siya. Amen? Kaya di ba sabi po ng Lord, merong sa 19 na hindi nawala versus sa isa na nawawalang tupa, pupuntahan ng Lord yon. Yung isang nawawalang tupa na yon. Amen? And we know na isa po tayo sa mga nawawalang tupa ng ating Panginoon. Amen? Pakisabi po sa katabi dati nun. Amen? Hindi na po tayo nawawala ngayon. Amen po ba? Tama po ba? May nawawala pa po ba sa atin? Di ba? Kasi, ang sabi po, meron pa po daw ang Lord Jesus sa kanyang, meron pa siyang ibang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Na wala pa sa kanyang kulungan. Pero tayo, nasa kulungan na tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen po? Kaya ang sabi po, John chapter 15, verse 13, ano po ang sabi? Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. So yung kanina, di ba? Ngayon, kaibigan naman. Sino po ang kayang magbuwis ng buhay naman para sa kanyang kaibigan? Medyo kaya na yun, kaibigan na yun eh. Amen po ba? Ang sabi po, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sino po yung kaibigan na yun? Ng Lord Jesus na tinutukoy niya? Tayo. Dahil ang sabi ng Lord, you are my friends. I no longer call you servants. You are already my friend. Amen? Sipin po natin yun, no? Kaibigan na tayo ng Lord. Amen? So, paano po? Ang Lord Jesus, handa magbuwis ng buhay. Tayo po kaya, handa rin po kaya tayo magbuwis ng buhay para sa ating Panginoong Jesus. John chapter 13, verse 37, sino po ang example? Peter asked, Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you. Amen, Lord, bakit hindi po ako makakasunod sa inyo? Buhay ko man na iaalay ko para sa iyo. Amen? Ito po yung panahon na si Peter, ito po yung panahon na si Judas ay ano po ba tawag dito? Si Judas ay i-betray na siya. And then, ano po sabi sinabi na ng Lord, darating na ang panahon na kukunin na siya, paraphrasing. Amen po? Nakukunin na siya, napupunta siya sa isang lugar, pero hindi pa sila makakasunod sa ngayon. Kaya nasabi po yan ni Pedro. Sabi niya, Panginoon, bakit hindi po kami makakasunod ngayon? Buhay ko man ay kaya kong ialay sa iyo. Ano po sagot ng Lord? Well, di nga. Di nga. Diba? Kasi sabi ng Lord, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin. Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Amen po. 3 beses mo akong ikakaila. Meron po ba time na ikinaisa po natin ng Lord sa ating mga buhay? Diba? Hindi mo nga masabi Kristiyano ka eh. Amen? Baka mamaya pagdating ng langit,
pag magkakilala pa, magkasalubong pa kayo ng katrabaho mo, hindi nyo alam, pareho pala kayong Kristiyano, pero pareho kayo nakarating ng langit. Di ba? Oh, hindi mo ka pala. Amen? Hindi ko alam na Kristiyano ka. Ako din. Amen? Di ba? Dapat sa buhay po natin nakikita tayo ng mga Kristiyano. Amen po. It's not necessarily na kailangan po nating i-declare. Pero yung makita po sa buhay natin, kasi mas maganda pong sabihin ng mga tao, Kristiyano ka naman. Kristiyano, ano ba yan? Ay, Kristiyano yan. Di ba? Mas magandang marinig yun, Kristiyano kasi. Di ba? Kesa yung, Kristiyano pa man din. Di ba? Ano yan eh? Iba-ibang tono lang yan eh. Kristiyano? Ay, Kristiyano. Diba? So, ay, bakit ganon? Diba? So, dapat, hindi po natin maitatwa ang Lord Jesus sa ating mga buhay. Tayo po ang salamin. Sabi nga po nung binasa po natin kanina, we are just like Jesus. In this world. Amen po, in this world. Kaya, and then, sino pa po? John chapter 11, verse 16. Ang sabi po, then Thomas, also known as Didymus, said to the rest of the disciples, let us also go that we may die with him. Diba? Willing naman po talaga silang mamatay para sa Lord Jesus. I believe, buong puso nila yan sinabi during that time. Amen po. Pero kilala po ba natin si Thomas? The doubter. The doubter, the doubting Thomas. Na nung dumating ang Lord Jesus, wala siya. Sinabi niya, hindi ako maniniwala. Hanggat hindi makita ng aking mga mata, yung butas sa kanyang mga palad, at yung at hanggat hindi ko maisusot ang aking daliri sa butas na kanyang tagiliran. Amen po. And then, the following day, dumating po ang Lord Jesus, or after a week, dumating ang Lord Jesus. Sabi niya kay Thomas, pinakita niya ang kanyang mga kamay. Amen po. Ano po ang sagot ni Thomas sa John chapter 20 verse 28? My Lord and my God. Jesus is Lord. Jesus is God. Amen po ba? Ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. Amen? Jesus is God. Hindi po sinabi ng Diyos, hindi po sinabi ng Lord Jesus, ay, huwag mo akong tawagin Diyos. Hindi ako Diyos. Amen po. Kasi yung mga pilosopong tasyo po na mga relihiyon sabi, di ba pag nagulat ka nga, oh my God. Di ba? OMG. Di ba? Bible, gaganunin mo. Amen po ba? Bible, gaganunin mo na, kasi pag nakakita ka nga ng aso or multo, di ba? Sasabihin mo, oh my God. No. Dahil yun, ang faith ni Thomas that Jesus is God. Amen po. Jesus is God. Amen. Kaya sabi po niya, pagsisikapan niya, nasabi niya, sasama siya sa Lord Jesus dahil sabi nga po, babatuhin na ang Lord Jesus. Babatuhin na siya. Bakit pupunta pa siya kay Lazarus? Na si Lazarus po at that time ay 2 days nang patay. Pero alam po natin, in total, 4 days pong patay si Lazarus. Pero muling binuhay ng ating Panginoon. Amen po. Muling binuhay. Na ang sabi nga po, yung magkakapatid na Lazarus, Martha, and Mary, mahal ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? True lover. Amen po. At alam po natin, the Lord Jesus, a true lover loves up to His last breath. Hanggang sa huling hininga, minahal tayo ng Lord. Hanggang sa huling hininga, even po yung mga tao na kumukutya sa Kanya, hindi po sila sinumpa ng Lord Jesus. Instead, ano po sinabi ng Lord? Ama ko, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? That is love. Pagmamahal ng ating Panginoon. Amen po. Kahit hirap na siya sa pag-pray. Amen? Pero nanaig pa rin yung pagmamahal ng Lord. Nung nasa Garden of Gethsemane siya, sabi nga, tagaktak na yung pawis. Yung butil ng pawis niya, silaki na ng butil ng dugo.
Sa sobrang ganun po siya, sa sobrang ganun po ang paghihirap ng kanyang damdamin. At ano po yung number 2? Number 2, a true lover loves the love of his love. Diba? Naunawaan po ba natin? Amen. Diba? Yung totoong nagmamahal, minamahal yung mahal ng kanyang mahal. Diba? Ulitin nga po natin sa Tagalog. Yung totoong nagmamahal, minamahal ang mga mahal ng kanyang mahal. Diba? Dayman. Tayo po ba ganun po? Diba? Nagka-boyfriend, nagka-girlfriend, nagka-asawa. Ganun po ba? Lahat ng mga mahal ng kanyang mahal, tinanggap niya. Pamilya niya, pamilya ko. Diba? Parang si Ruth lang, diba? Your people will be my people. Your God will be my God. Amen? Glory to God. Ako po ay nakalakihan ko na po na broken family. Lumaki po ako sa aking stepdad. Pero never ko pong narinig sa stepdad ko pag pinapakilala ako sa tao na hindi niya ako anak. Ang laging pakilala niya, panganay namin. Panganay namin. Kasi meron po akong boardmate. Tama ba? Boardmate nung college ako. Nasa isang boarding house kami. Pero siya po ay may mga anak na. Tapos nakapag-asawa po siya ng isang single na lalaki. Tapos nagkita-kita kami ulit. Tapos ngayon meron na silang anak. Nung ipakilala niya yung anak niya, yung anak nila, ang sabi niya, panganay ko. Hindi niya inangkin, hindi niya sinabing, kumbaga yung anak lang niya, doon sa boardmate ko, yun lang yung tinuring niya na panganay. Yung mga unang anak ng boardmate ko, hindi niya kino-consider na anak. Nagdugo yung puso ko, sabi ko sa isip ko, buti naman ako, never ko naranasan yung sa stepdad ko. Pinapakilala ako lagi panganay namin. Amen po. Kaya ang totoo nagmamahal, minamahal lahat. Amen. May sabit yan eh. Binoyfriend mo nga eh. Girlfriend mo nga eh. Alam mong may sabit. Eh di mahalin mo lahat ng sabit. Amen po ba? Kasi may choice ka naman eh. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dagdag ko na rin. Ang kapatid ko po ay may nagkaroon po ng, actually 3 anak niya, pero yung isa po ay 1 year old pa lang po, kinuha na siya ng Lord. Nagkaroon ng cancer, so baby pa. Anyway, pero 3 po yung anak. Nagkaasawa po siya na single, pero dalaga at binata na po yung mga pamangkin ko, pero tinuring silang anak. Ang tawag pa nila doon sa bayaw ko, Daddy. Diba? Nakakatuwa po. Nakakatuwa na pagmahal natin ang tao, dapat mamahalin natin lahat ng mahal niya. Amen po ba? At ano po, John chapter 21, sino po example dyan? John chapter 21 verse 15 to 17. Ang sabi po, when they had finished eating, ang sabi po, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Sige po, verse 16, ang sabi po dyan, again, sige po, basahin natin, again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Verse 17, the third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Ano po yung tinutukoy ng Lord Jesus dito na, do you love me more than this? Dahil nung alam nila na namatay na ang Lord Jesus, natakot na sila, bumalik sila sa kanilang buhay,
So sina Pedro muli bumalik sa kanilang pangingisda. At sabi nga, 153 na isda yung nahuli that time. Nung muling magpakita sa kanila ang Lord Jesus. Pero ano po sabi ng Lord Jesus? Simon, mahal mo ba ako kesa sa mga ito? Oh Lord, alam mo naman mahal kita. Pakainin mo ang aking mga tupa. 3 beses inulit ng Lord. Sa pangatlong beses, pag kayo kaya, tanungin kayo ng Lord, 3 beses, maiiyak na rin kaya kayo? Di ba? Maiiyak na si Pedro eh. Lord, alam mo ang lahat ng bagay. Kahit hindi mo itanong, alam mong mahal kita, Lord. Amen? Pero hindi nga kasi ganun ang Lord. Ang gusto ng Lord, communication. Kahit alam ng Lord ang puso natin, ang isip natin, ano man ang gusto natin gawin, saan man tayo pupunta, ano man ang prayer natin, alam lahat ng Lord Jesus yan. Amen? May sakit ka? Di ba, ang Lord Jesus tatanungin pa, do you want to get well? Do you want to be healed? Di ba, kung tayo siguro, Lord, nagtatanong ka pa, syempre, Lord. Amen po? Pero, ang gusto nga kasi ng Lord, hingin natin sa Lord ang ating panalangin. Amen po? Mahal ni Pedro ang Lord Jesus. Mahal niya. Amen, pero ano sabi, feed my sheep. Sino po yung mga sheep na yan? Tayo. Kasi mahal tayo ng Lord. Tayo po yung the very reason kaya po siya nagpapako sa krus. Amen? Hindi hahayaan ng Lord Jesus na matapos lang yun sa wala. Na yung lahat ng isinakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo ay wala lang, history lang. Masusulat lang sa Bible, sasabihin, he is a prophet. Hindi inalaw ng Lord yun. Pinahayo niya ang kanyang mga alagad. From generation to generation to generation. Kaya tayo ngayon lahat ay narito sa harapan. Kasi bawat nakakakilala sa Lord ay, ano po, nagsishare ng Word of God, sinishare ang Lord Jesus. Amen? Di ba? Parang networking na, pagtanong nga pong katabi, open-minded ka ba? Yung goodness ng Lord, may nakakilala na isa, i-spread yan. May nakakilala ulit na isa, i-spread yan. Kaya po tayo ngayon narito. Amen po? Kaya pakisabi po sa katabi, congratulations! May nakapag-soul win sa'yo. Amen? Kaya huwag po tayong titigil mga kapatid. Ang sabi ng Lord, pakainin nyo ang aking mga tupa. Pakainin ng Word of God. Alagaan ang aking mga tupa. Lalo na yung mga nawawala, pabalikin sila sa kulungan ng ating Panginoon, sa kanyang kawan. Amen po? John chapter 13, verse 34 to 35, ano po ang sabi? A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Amen po. Magmahalan kayo, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Amen po. Gaya ng pagmamahal ko sa inyo, mahalin nyo ang aking mga tupa. Minahal ko kayo, tinanggap nyo ako. Amen po. Kayo pa nga yung magiging bride ko eh. Diba? I am your groom. You are my bride. Lahat ng mahal ng groom, dapat mamahalin ng bride. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating mga at ano po sabi Galatians chapter 6 verse 10? Ang sabi po dyan, sige po, John chapter 13 verse 34 to 35, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Amen? So, isang palatandaan po ng mga disipulo ng ating Panginoon pag nakikita ang pagmamahalan. Amen? Pag nakikita yung closeness ng bawat isa. Pag nakikita na may family sa loob ng church. Amen po? At ano pa po ang sabi? Galatians chapter 6 verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.
Amen po. Do good to all people, especially sa mga anak ng Diyos. Amen po. Kailangan po na gumawa po tayo ng kabutihan. Hindi po tayo mabuti nung tayo po nakakilala sa Lord. Or perhaps meron mabuti, meron naman po talagang ligas na mabuti. Amen po ba? Pero anumang kabutihan, hindi yan righteousness sa Lord. Amen po, pag wala ang Lord Jesus sa kanyang buhay. Amen? Yung good works is a result of our salvation. Hindi pwede na masama ka nung nakakilala ka sa Lord, madamot ka nung nakakilala ka sa Lord, ano po, magagalitin ka nung nakakilala ka sa Lord, mananatili ka pa rin madamot, mananatili ka pa rin magagalitin, mananatili ka pa rin selosa, mananatili ka pa rin na hindi gumagawa ng kabutihan. Hindi pwede yun, kapatid. Amen po. Good works is a result of our salvation. Pag sinabing result, ano po yun? It is the work of the Holy Spirit in us. Dahil nababago na po ang ating mga puso. Nababago na po ang ating kaisipan. Kasi pag hindi po yan nabago, ibig sabihin, hindi pa po talaga tayo totoong born again. Amen po. At ano po, ang sabi po, John chapter 17, verse 11, I will remain in the world. Sige po, basahin natin. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Isipin po natin ang panalangin ng Lord Jesus sa lahat ng kanyang mga disciples, sa lahat ng mga mananampalataya. Yan po ang prayer po ng Lord. Kung i-check po natin ang ating John chapter 17, puro prayers po yan, kapatid. Amen po. Bago ipako ang Lord Jesus, hindi niya kinalimutan na tayo ay ipanalangin. Amen po. At ano pa po, number 3, what does it take to truly love? Number 3, a truly lover submits to his love. Mahirap po ba yan? Di ba? Sa mga babae daw, mahirap. Bakit mahirap sa mga babae? Ang sabi po, Shin no koi bitowa kare no ai ni fukuju shimasu. Ang sabi po, a true lover submits to his love. Ang sabi nga po, pag mahal po natin ang isang tao, kasama na dyan yung madali na po tayo makapag-submit. Tama po ba? Totoo po ba yun? Kasi ang pagsunod sa gusto ay nakakaiwas ng away, nakakaiwas ng gulo. Amen po ba? Nung tayo ay hindi pa po nakakakilala sa Diyos, ang sabi po, tayo po ay mga kaaway ng Diyos. Diba? Yung mga taong makasalanan, kaaway ng Diyos. Hindi po totoo yung mga nababasa natin, napapanood natin sa social media, yung mga inaangkin na lahat ay anak ng Diyos. Na hindi ko to gusto na babae, nasa babae ako na-in-love, pero babae siya. Hindi ko to gusto, nasa lalaki ako na-in-love, pero lalaki siya. Ay, tagal ko. Diba? Pero marami pong patotoo, mga kapatid, na nung nakakilala sa Lord, naitama ang puso, naitama ang isip. Amen po ba? Walang imposible sa Lord, mga kapatid. Palakpakan po natin. John chapter 15, verse 10, if you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Amen po. Kung tinutupad niyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kaya, mga kapatid,
Pag tayo ay na kay Kristo, madali na po ang pagiging pagsunod. Of course, it may be a process, pero ang Lord, hahawakan niya na ang puso mo, ang isip mo. Amen po. Mas madali na po magmahal. Amen? At ano po, Romans chapter 12 verse 2, ang sabi po, do not conform. Sige po, Romans chapter 12 verse 2. Ang sabi po dyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen? Hindi na po tayo nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Dahil alam po natin, we are already a citizen of heaven. Amen? Ikaw ba, gusto mo, nasa langit ka na, pupunta ka pa ba ng impyerno? Diba? Ako po kasi, hindi po, from dati pong nakabisnan na religion, napunta po muna ako sa isang tinatawag na kulto, na sila lang ang maliligtas. Pero siyempre, wala akong alam nun eh. Alam ko lang in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Wala akong alam sa Bible. Pero nung unti-unti nababasa ko na ang Bible, sabi ko, bakit parang iba yung tinuturo nila? 1.5 years ako doon. Until, sabi ko, iba yung turo. So isipin po natin, kung hindi ako nagbasa, malamang hanggang ngayon, nandun pa rin ako. Kaya pakisabi sa katabi, magbasa ka ng Bible. Amen po ba? Kung totoo nga po ba yung mga pinagsasasabi ko dito? Diba? Kasi mga Berean, be like Bereans, na kahit na sila kahit mga apostles na yung mga nagsasalita, nagtuturo sa kanila, ang sabi po, lagi pa rin nilang sinasaliksik ang kasulatan. Kung tama nga ba ang sinasabi ng mga apostol sa kanila. Amen po. Nung ako po ay naghanap na ng ibang church, glory to God, ang sumunod na po ay JIL. At first time ko po naranasan, na-baptize ng Holy Spirit. Sinundan ako. Binabalik ako doon sa church na yon. Kasi sabi nila, mapupunta daw ako ng impyerno. Kasi lumabas ako sa kanila eh. Diba? John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. And there is no other name given under heaven, only the name of Jesus, in which we can be saved. Walang kahit anong religion, kahit nasa JIL ka pa, mga kapatid. Mag-travel ka man, Tokyo, Osaka, Hiroshima, lahatin mo pa yan, Nagoya. Sa loob ng 1 linggo, mag-attend ka. Kung wala kang relasyon sa Lord, hindi ka maliligtas. Amen po. Hindi po natin itinataas ang JIL. Ang itinataas po natin ang itinataas po natin ang relasyon natin sa Diyos. Nagkataon lamang po, kailangan natin ng tinatawag na local church. Kung saan po tayo kakain ng Word of God, kung saan po tayo maglilingkod sa Lord, kung saan po tayo magkakaroon ng fellowship. Amen po, hindi po natin inaangkin na dito lang sa JIL ang kaligtasan. No! Amen po. Otherwise, wala tayong pinagkaiba sa mga ibang kulto. Kahit sino, kahit sa ang iglesia. Ligtas ka, basta hindi ka sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen po ba? Ligtas ka, basta meron kang relasyon sa Lord. Ligtas ka, basta tinatanggap mo ang Lord Jesus bilang iyong Diyos, tagapagligtas ng iyong buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ano pa po? Sige po, medyo wala na pong oras. Talo na po tayo. Some necessities in love. Some necessities in love. Ano nga po ba yung mga iba pa? Bukod po sa mga nabanggit. Ano po ba pag sinabing true love? True love does not only flatter, it also rebukes.
Amen? Gusto mo lang ba puro mga good words? Ayaw mo bang ma-rebuke? Amen? Ayaw mo ng mga negative words. Ang sabi po, Proverbs chapter 27, verse 5 ng King James Version, open rebuke is better than secret love. Amen? Ang sabi, mas mabuti ang hayag na pagsaway kaysa sa nagtatagong pag-ibig. Ay, may pag-ibig pala na nagtatago. Amen po ba? Kaysa sa nakatagong pagmamahal. Ang sabi, open rebuke is telling a man his fault personally and directly. Mare-review mo ba ang tao kung inuna mo munang balitaan si Marites? Ay naku, itong kapatiran na to eh. Amen po ba? Kung meron kang against sa isang tao, dumirekta ka dun sa tao. Amen po. Hindi yung ikukwento mo muna na nakarating sa kanya, nag-iba na yung version. Amen po. Amen. Kasi baka mamaya may misunderstanding lang pala sa inyong dalawa. Amen po. Na hindi naman pala meant na ikaw ay masaktan. Kasi na-misunderstood mo lang. Sabi nga, walang hindi maaayos sa mabote ba? Maboteng usapan? Mabote. Dati yun, wala na tayo dun sa maboteng usapan. Amen po. Mabuting usapan ngayon, pwede sa kapeng usapan. Starbucks. Amen po. Balita ko sa Starbucks, maraming nahihil dyan eh. Ng mga relationship, mga broken relationship. Pag pina-Starbucks, paglabas okay na. Ay! Di ba? Mahal naman pala Starbucks. Di ba? 3-in-1 na lang. Di ba? Kasi may cake pa. Di ba? Open review, mga kapatid. Pag-usapan. Wala pong hindi na pag-uusapan. Amen po. Rather than pretending that all is well. Amen po. Yun po yung sinasabing secret love. You are pretending that everything is okay. Okay lang. Sige, mapapalampas. Maliit na bagay. Nagpatong-patong. Ngayon pala recorder ka. Kumota ka na ha. Marami na yan. Amen po ba? Diba? Paminsan ganun po tayo eh. Yung maliliit na bagay, hindi natin alam, naiipon pala sa puso natin. Hanggang sa hindi mo na mapansin, sasabog ka na pala. Amen? Dapat, hanggat kaya, sabihin mo na agad para hindi na nag-a-accumulate. Amen po ba? Mapag-usapan agad yung mga kahit simpleng bagay, yung mga hindi gusto ng bawat isa. Amen? At ano pa po, kasi sabi nga, di ba, ang pagsasama ng matapat ay pagsasama ng maluwat. Amen po? Di ba, maluwat. Tagalog pala yung maluwat. Aliyah. Kapampangan niya ito. Hindi, di ba? Ano yun eh? Maluwat kapampangan. Oo nga, kapampangan yung maluwat. Pero matagal ko nang alam yun na ano, na parang kasabihan. So, akala ko Tagalog din ang kapampangan maluwat. Hindi po pala Tagalog ang maluwat. So, ibig sabihin pala, ano lang pala ng kapampangan yun. Ang pagsasama ng matapat ay pagsasama ng maluwat. Maluwat is matagal. Ang matagalan. Pagsasama ng matapat. Amen po. Kaya ano po, open rebuke ang Lord Jesus. Sino po ang alam po natin na na-rebuke ng Lord Jesus? Pharisees, paborito niya yan. Amen po. You hypocrite. Di ba? Meron isang ano sa Bible, sa YouTube. Hypocrite. You hypocrite. Lapes ko talagang inuulit-ulit eh. Huwag na natin banggitin, baka mag 1 million views yung ano niya. Diba? You hypocrite. Sorry na. Ang Lord Jesus, mahilig pong favorite niyang i-rebuke ang mga Pharisees, ang mga Sadducees, ang mga experts sa law. You hypocrite. You worship me with your mouth, but your heart is far from me. Amen? Kaya nga po, hindi lahat ng pagsamba natin umaabot sa langit. Yung mga iba nandyan nasa kisame. Amen po ba? Hindi nakakarating sa kalwalhatian ng Diyos. Matthew chapter 16 verse 23, sino po ang example na kanyang nirebuke?
He turned and said to Peter, "Get behind me, Satan." Diba? "You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but of the things of men." So ito po yung time na sinabi ng Lord, na paraphrasing na ang anak ng tao ay ipapako sa krus, kailangan magdusa, mamatay. Amen po ba? Sinabi po ni Apostle Peter, "Wag po nawang itulot ng Diyos yan." Pero ano po sabi ng Lord? "Get behind me, Satan." Di ba? Si Apostle Peter na nagsabi na on this rock, di ba? Na sinabihan ng Lord si Apostle Peter na on this rock I will build my church. I will give you the key to the heaven and Hades. Amen po ba? Whatever you bind on earth will be bound on heaven. Whatever you loose on earth will be loosened in heaven. Amen? Na sinabi ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." Nasasabihan siya ng Lord, "Get behind me, Satan." Diba? Grabe mag-rebuke ang Lord. Gusto po ba na ma-rebuke po tayo ng Lord? Diba? Dalawa lang naman yan eh. Sasabihin ng Lord sa atin, either the sweetest word, well done, my good and faithful servant, or ano po yung the bitterest word, sabi nga ni Bishop Brother Eddie Villanueva, "Away from me, you evildoers, I do not know you. I never knew you." Amen po. At ano pa po, 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ang sabi po, "Preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience, careful instruction." Diba? Hindi lang encouragement. Kailangan natin mag-correct. Kailangan natin mag-rebuke. Amen po. At ano pa po? James chapter 5 verse 19 to 20. Ang sabi, "My dear brothers and sisters, if someone among you wanders away from the truth and is brought back," na hindi po natin alam sa pagre-rebuke po natin, meron po tayong maibalik muli. May nawawala na pala siya sa Lord. Magbabackslide na pala siya or nababackslide na pala siya, pero dahil ni-rebuke mo, naibalik mo sa Kanya yung init, yung apoy ng pananampalataya. Amen po ba? Naibalik mo siya muli sa paanan ng ating Panginoon. And sige po, last one po, number 2, some necessities in love. Ano pa po yung kailangan po natin? True love does not only give in, it also disciplines. Hindi lagi tayong pinagbibigyan. Amen po ba? Sino po ba sa atin yung tuwang-tuwa tayo pag may sinabi tayo, lagi tayong pinagbibigyan? Di ba? Lagi tayong pinagbibigyan. Ibig sabihin, we have a value doon sa taong yun. Na-appreciate tayo. Amen po ba? Pero ano po, ang sabi po dyan, it also disciplines. Proverbs chapter 13, verse 24, ang sabi po dyan, "Those who spare the rod of discipline hate their children. Those who love their children care enough to discipline them." Sino po sa atin ang pag nagdisiplina po ay sa mga nanay at tatay ay namamalo? O sino po sa atin ang kabataan natin napaliw na? Diba? Iba yung generation natin dati, ano? Talagang may tsinelas, may patpat, may sinturon. Pakay-pas. Ako, naranasan ko lang mapaluhod hindi naman sa munggo, sa asinata. Diba? Pero, yung mapalo, ano ko yan, master ko yan. Alam ko yung style ng lola ko pag namalo The more na umiiyak ka, the more na maraming palo. Iiyak ka pa Diba? Dalawa kami ng pinsan ko. Mauuna siya. Iyak ng iyak.
lalo dumadami yung palo. Pag sa akin, walang iyak, isang palo. Tapos, Sabay ganun lang yun, mga kapatid. Amen po ba? Pero ang tanong, gusto po ba natin na ang Diyos ang mamahal sa atin? Ayaw. Diba? Bakit po tayo pinapalo ng ating mga magulang? Kasi may pagsuway. Even ang Diyos na mamalo pag may pagsuway. Ang sabi po dyan, Hebrews chapter 12 verse 6, For the Lord disciplines those He loves and He punishes each one He accepts as His child. Amen? Katigasan ng ulo mo para makabalik ka sa Lord, ibabalik ka ng Lord. Una, mag-ayaw mo pa rin makinig makakatikim ka na ng palo ng Lord. Amen. Amen? Kinakausap na tayo sa salita ng Diyos eh. Amen po ba? Pero ang tigas na ng puso mo, kapatid. Mahirap mapalo sa Lord, kapatid. Kaya kung alam mo may mensahe ng Lord, paulit-ulit ang message sa church, para sa iyo yun. Pagbukas mo pa ng Facebook, ay, saying Bible verse. Para sa iyo yun. Pumasok ka pa sa siyang ng kapatiran, ay, ganun pa rin. Para sa iyo na talaga yun, kapatid. Amen po. Pero matigas pa rin ang ulo mo, papaluin ka na talaga ng Lord. Amen? So ano po yung pinaka-reflection po natin? Ito na po yung last po natin. Gusto ko pong magkaroon po tayo ng reflection from Luke chapter 7 verse 41 to 43. Ang reflection, Shian. Tama ba? Shian, reflection. Luke chapter 7 verse 41 to 43 ng God's Word Translation. Ang sabi po dyan, verse 41, So Jesus said, 2 men owed a moneylender some money. One owed him 500 silver coins, or 1.5 million yen. And, kasi may nihongo kasi sa babae, kaya hindi natin may dollar. Ang sabi dito, and the other owed him 50 or 150,000 yen. When they couldn't pay it back, he was kind enough to cancel their debts. Now, who do you think will love him the most? Simon answered, I suppose the one who had the largest debt canceled. Jesus said to him, You are right. Amen po. So may dalawang taong nagpahiram ng pera. Umutang sa isang taong nagpapahiram ng pera. Yung isa umutang ng, ilan po? Ilang lapad po yun? 150 ito ilapad. 150 lapad. Amen po ba? Sumugodyo ma'am. Meron na po ba tayong ganong kalaki na utang? Sa payslip po. Sa Facebook. Di ba? Tapos yung isa ay umutang ng ilang lapad? 15 lapad. Pareho silang pinatawad. Parehong hindi makabayad. Parehong nakiusap doon sa nagpapautang. Pareho silang pinatawad. Amen po. Pareho silang, sige, okay na, huwag mo nang bayaran para praising. Ngayon ang tanong ng Lord, sino kaya sa dalawang ito ang mas magmamahal doon sa taong pinagkautangan nila? Yung umutang ng maliit, yung umutang ng 15 lapad, o yung umutang ng 150 lapad? Diba? Ano pong sagot? Yung mas malaking umutang. Kasi bakit? Kasi mas malaki yung napatawad sa kanya. Ganun tayo mga kapatid. Ako po, I could say, marami din po ako naging kasalanan nung hindi pa po ako naging Kristiyano. May mga mortal sins din, mga kapatid. Pero, bago po ako nakakilala sa Lord, nakuha ko matalikuran lahat ng kasalanan ko. Pero wala pa akong relasyon sa Lord. Hanggang sa nakakilala ako sa Lord, naging Kristiyano, ang taas ng tingin ko sa mga born again. Kala ko hindi sila nagkakasala. Kasi lagi silang nagba-Bible study, lagi silang uma-attend yung worship service nila, 2 oras.
Diba? Tapos, ang dami pa nilang gawain. So, akala ko talaga hindi sila nagkakasala. Pero nakita mismo ng dalawang mata ko. Naging idealistic ako, kapatid. Ako mismo naging judgmental. Na ako mismo inuhusgahan ko yung mga tao. Kasi alam ko na kasalanan yung ginagawa nila. Nasabi ko, Lord, bakit ganun? Di ba nila nababasa yung nasa Bible? Na kasalanan yung ginagawa nila. Bakit? Kasi bago ako nakakilala sa Lord, wala akong kasalanang pinapabuhay. Anong ginawa ng Lord? Doon sa panahon na ako ay Kristiyano na, alam ko na yung Bible, nabasa ko na. Tsaka ako nahulog sa kasalanan. At saka ako pinalo ng Lord. Malaki yung naging kasalanan ko. Malaki yung naging kapatawaran sa akin ng Lord. Kaya mga kapatid, huwag po nating hayaan na mapalo tayo ng Lord dahil sa hindi pagsunod sa Kanyang salita. Ano po sabi ng Lord Jesus dito? Sino po yung nagbuhos po dito sa Kanya? Ito po yung story po ng, ito po yung babae po na pumasok na merong dalang alabaster jar na binuhos sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Ang Lord Jesus ay nasa bahay ng isang Pariseo, yung si Simon. Na nung pumasok yung babae niyan, na umiiyak, binuhusan ng pabango ang paa ng ating Panginoon, at sa isip ni Simon, kung talagang propeta ang taong to, dapat alam niya kung anong klaseng babae itong lumapit sa kanya at nagbuhos ng pabango para pleasing. Alam ng Lord, sa isip lang yun ni Simon. Pero basang-basa ng Diyos, ng Lord Jesus, ang sinabi ni Simon, kaya niya po ito sinabi. Kaya sabi ng Lord, dahil tama ka, dahil malaki yung pinatawad sa kanya, kaya siya yung mas malaki, siya yung mas magmamahal dun sa pinagkautangan. Ibig sabihin yung pumasok na babaeng yun, sobrang laki ng kasalanan. Pero pinatawad ng ating Panginoon. Amen po. Pinatawad ng ating Panginoon dahil sa pagmamahal. Pero ano sabi ng Lord? Pero ikaw, sabi ng Lord kay Simon, pumasok ako sa bahay mo, hindi mo man ako binigyan ng tubig na maiinom. Pero itong babae ito, mula nung pumasok, hindi na tumigil ng kaapupunas ng aking mga paa. Hindi mo ako binuhusan ng oil, ng langis sa aking ulo. Pero itong babae nito, binuhos ang pabango sa aking mga paa. Amen po ba? Kasi ganun kalaki ang pagmamahal niya sa Lord. Dahil sa malaking kapatawaran na gusto niya na patawarin siya ng Lord.